pag Digi user ka, hindi lang yun On madali. point, Kailangan on point. Ewan ko. Talagang yun talaga yung... And it also depends on syempre yung yung specialization ni Super, kung ano ba yung mga sanay siyang hero. And nagkataon lang na Edith is the way that they are gonna go. Pero, because of that, a lot of crowd control is still up for grabs here para sa Nightmare Esports. Ang dali lang mang-ipit, di ba? Ang daling mang-ipit, ang daling manghila ng penalty zone, ang daling mang-knock up. So, I like the Nightmare Esports draft here. And for the side of Falcon naman, they have the Faramis na yung mayroong winning moment for game number 1 sa kamay ni Goodnight. At the same time, Leo still rocking with a Mortis na jungler. Pero gusto ko yung adjustments na ginawa ng Nightmare Esports right away. From the draft pa lang. Kami, with this Brody, ensures Nightmare Esports na we don't have to wait for Brody's activation. Kasi early game to mid game pa lang, kayang-kaya na niya kaagad pumalag. And at the same time, mas self-sufficient yan kasi kayang-kaya rin niya makatakas. And speaking of takas, Goodnight, ang aga na flicker out. Oy! Salo sa pit. Ayan, medyo may... Nakita mo parang natuto din yung Nightmare dito. Huwag nyo kasi hayaan si Goodnight na hila lang ng hila. I-punish nyo pag lumalapit. Diba? And it really did work out well, and I hope that they keep up that trend para makontrol si Goodnight. Kasi si Goodnight sobrang lakas ngayon. Speaking of malakas, ayan, yung talon talaga ni Jasmine. Napaka-basic lang ng ginawa niya doon, pero ang laki ng epekto. Isang basic na talon with a special migration. Ito na yung isa sa mga reasons bakit highly contested ang isang Guinevere and hindi pa natatalo sa buong wildcard tournament ngayon. And nakikita natin yung exemplified sa kamay ni Jasmine. On the other hand, maganda ang pag-alaga dito ng Team Falcon sa gold lane. Sige, hayaan na nilang mag-suffer si Hulk. Huwag lang daw si Lotric. Ay, oo, si Lotric kasi talaga namang kailangan alagaan to. Si Beatrix is very good, but at the same time, very, very easy to go for, which is exactly why nandun si Jasmine. Although maganda naman yung miss, and maganda yung intercept na ginawa ni Super dito para mapigilan ang atake. Grabe yung yung pinpoint accuracy ng pagkasa ng doon? Ng onward ni Super, saktong-sako onto Jasmine doon. Pero teka lang! Ayan na nga sinasabi ko. Boy, yung dueling capabilities ng isang malupit na dragon. Itong Yuzhong na to, kayang-kayang mamain ng Terizla. Pinama na nga talaga to the point na nagamitan ni Joanna yung kanyang flicker. And that's very crucial since ina-expect mo yung mga XP laners na mag-perform well sa kauna-unahang turtle, which is happening right now. That's right. Although maganda din ang pwesto dito ng Nightmare Esports, obviously, it's still looking good para din naman sa Falcon kasi meron silang intercept na dragon na lumilipad sa likod. Yuzhong going straight in. Hulk missing out on the knockups, pero they do get the objective. Galing din talaga mag-retry ni Leo, no? Isipin mo, dikit na dikit dun si Too Easy for Lexi sa turtle na yun. Kaya-kaya niya i-retry. And at the same time, nakasan niya yung heavy spin to prevent Team Falcons from disrupting him. Pero nang ibabaw talaga doon yung retribution ng isang Martis ni Leo, and that turtle will go to Team Falcon. Pero teka lang, dahil pinupuruan na naman dito si Hulk sa bottom lane. Grabe, napupuruan. Pwede pa tong ituloy-tuloy nitong si Jasmine. Although he's only level 3, does not have... Of course, the Violet Requiem. Konting XP lang, hindi pa binigay. Grabe. Ang galing ng ginawa ni Hulk. Pero nahila na nga na once again ni Goodnight. The Shadow Stampede and Leo with the summation to do the job. Nako po. Dun. Just like a shark in the water. Ayan, tumalon-talon na lahat ng miyembro dito ng Nightmare Esports ay naiisa-isa. Taas at baba. At pwede pa yata tumore. Yung macro gameplay ng Team Falcons, may ginagawa sa baba, may ginawa rin naman sa taas. But one thing for sure, that was a 3-0 swing for the side of Team Falcons. Hindi talaga sila nagpapatinag sa aggression na pinapakita ng Nightmare despite having the Guinevere sa Nightmare side. Sinabay, tapos kinamay yung gold. Sang katutak ang napunta dito sa Team Falcons at sila na ngayon ang lumalamang. Sinong nalamang ngayon ang mga Falcons. Siyempre, they have their momentum on their side, but Jasmine with the entry! Ayan na, talaga namang itong Guinevere na to, 100% win rate for a reason. So far, papaalala lang natin, 100% in 4 games, ha? So, hindi biro yan, Kuya Ingan. Tsaka hindi rin talaga biro na 4 times siya napili despite yesterday, we had 41 unique heroes pick. So, ganun kalaki yung importance, ganun kataas ang contention rate para sa isang Guinevere. Na mind you, hindi 4 times yung ginamit as a roamer, nag-mix yan, jungler and roam. So, sobrang flexible pa niyan. That's right. Although siya ngayon ay magkakaroon ng konting mga damage na makukuha mula dito kay Leo, hindi pa rin biro. Ang damage siya pwedeng ilabas sa isang Martis kasama ng isang Beatrix.
And of course, frontline pa ngayon. Si Goodnight ang frontline. Kasi manghihila. Manghihila na naman at may na-isolate pa sila, kaibigan. Joy na. Nag-penalty zone na nga doon para mag-delay. Pero si Hulk meron din namang Black Dragon form. It's gonna be a retribution battle. But this time, too easy for Lexi. Secures the second turtle. May nice zone doon galing kila nice attempt on a zone rather. Para kay Hulk. Pero then again, you still left the turtle wide open. Si Joey na actually, ginamit niya yung penalty zone niya. Just to zone, pero ang importante doon, hindi siya lapitas. Nagawa niya yung trabaho niya bilang isang XP laner to zone out, and it worked wonders for them. And actually, yung gold lead, nag-switch na sa side ng Nightmare Esports. This true. So this is definitely something na kailangang i-keep in mind dito ng Team Falcon. They are definitely still gonna have to fight this out beautifully and perfectly. And you can see na may laban talaga si Joanna with the fade away with the revenge strike. Oh my goodness, talagang it took the whole squad of Falcon almost to take him out. Napababa yung mga kabarkada doon ni Super para lang i-salvage yung kanyang buhay. Pero on the other hand, Hulk naman dito. Ang ganda ng response doon ng Nightmare Esports. Sige, puruhan yung XP namin. Doon kami sa middle lane kukuha ng tore. I think nakuha din yata nila yung taas, which is a lot of resources taken by their gold laner. So this is gonna be something na kailangan mo i-keep in mind. Right now, maganda din ang estado nitong si Kami. Although 0-1-1 siya, I think ready to fight pa rin naman sila. Ready na nga talaga sila to fight. And with the middle lane open, kayang-kaya na kaagad mag-invade ng Nightmare Esports, especially since they have Guinevere na easily pwedeng mag-poke, pwede tumalon at the same time may escape. So titignan natin kung paano nga mag-respond ang Team Falcons. Okay, there you go. Magandang attempt mula dito kay Lexi. Just making sure na aware kayo na, may heavy spin ako. Heavy spin dyan. Keep in mind, baka hindi nyo kilala kay ito. Oo, huwag kayo basta-basta mag-ano dyan ha, relax. You cannot relax at all. Yes. Grabe, pinaglalabanan talaga nila ang bottom lane turret na ito. They need to defend this. Nanganganib! Ayan na, naipit si Lotric! Magandang salo mula dito kay Goodnight pero hindi yun magiging sapatos. Save him! Lotric na ma-flicker pa at nauntog sa pader! Jasmine. At ngayon, lalaban na ngayon sila Hulk. Nasa harapan na siya. Leo on the back. Joanna diving onto that Faramis. Papaikot pa nga ngayon ng mga Team Falcons. Ang ganda ng response ng Nightmare Esports doon in a shutdown. Double kill for Soso. Medyo na late yung response ng Team Falcons doon. Yung Hulk, Black Dragon form was too late. Pero yung heads up play din coming in from too easy for Lexi. Sinandwich play niya yon tapos sakto heavy spin. Isang tawang naipit at ang taong yon was si Lotric. Yeah, si Lotric now wala na din siyang flicker, which means mas magiging mahirap na mag-survive dito sa lane na to na he's trying to still go on laning phase. Gusto niya mag-laning phase pa rin kasi kulang pa yung gold niya. Kulang pa yung items niya, Inan. Hindi pa ready lumaban. Especially since si Brody pa yung katapat niya, no? Kung tapatan niya ng tapatan, luging-lugi talaga yung Beatrix ngayon. Pero alam ng Nightmare Esports na magle-lane talaga to si Lotric. Kaya naman put sila ng pressure doon sa bottom lane or kung saan mang lane pumunta itong si Lotric. Wala na silang no choice talaga kundi ilaban ng harapan, and that is exactly where Goodnight and Super are gonna come in. Kailangan talaga ng Team Falcons to regroup early. Maybe get a pick off, then translate it to a tower takedown or a neutral objective takedown. Pero Nightmare Esports, they're really controlling the map. Tignan mo, ang ganda ng rotation nila sa taas. They're controlling the mid. And especially, pinapahirapan nila tong si Leo mag-level up. Yeah. And right now, even though maganda ang simula na pinakita dito ni Leo, siya ngayon ay medyo behind na, no? Nabibehind na siya ng bahagya. And mas nagkakaroon na ng pagkakataon na umikot. Itong sila, too easy for Lexi. Kanina pa, literal na umiikot yan, si Too Easy for Lexi. Siyempre, may heavy spin yan na nagpipin down. At the same time, ang bilis nilang mag-rotate. Ang laki talaga din ang nagagawa ng fact na meron silang isang Guinevere na sobrang daling mag-bush check. Yung tipong kaya niyang sumilip ng bush, at the same time, hindi niya pinuput yung sarili niya at risk kasi pwede siya mag-out once kinash niya ulit yung special migration. Yep, out of nowhere play. At ngayon, dahil nga may mga naiipit tulad niyan, si Leo hindi man lang makakapag-cast ng any skills. Ganong katindi ang ikot na ginawa nilang dito. And right now, it is a 4v5. Apat na miyembro dito lalaban para sa Falcon. Magandang talon mula kay Joanna. Nice counter-attack pero mananaka pa rin si Lotric.
Looks like it's not gonna pay off para dito sa Team Falcons. It's looking really bad from the MENA region representative. A roamer kapalit ng buhay ng jungler gold laner and ang roamer na kabilang team at parang gusto pa nila makisa. Good night, makaka-flicker out naman. Nightmare Esports, parang this is a different version of the same team we've seen use Atigreal. Nagising sila. Nagising ang ating mga tropa peeps. At this is all, again, because of the beauty of the jungle Guinevere. Ganun kasi yung paraan paano mo matatalo si Rome Goodnight. Guinevere. Paano mo tatalunin si Goodnight? Mahirap. Di ba? Para talunin si Goodnight, kailangan gumising ka at yun yung pinapakita ng Nightmare ngayon. Yung pala yun. And not to mention, they're overloading. Now-overload masyado tong si Goodnight. Hindi niya alam kung sino ang unang niyang sasalbahin. Oo. And kahit pilitin niyang salbahin si Lothric, naiipit pa din. Tsaka at the same time, sinesave niya talaga yung Netherrealm tuwing pupuruhan na si Lothric. Pero ang problema, inuuna ng Nightmare Esports, si Leo. Dong, tumatagos na yung bawas ng Nightmare. Kahit in-Netherrealm mo na, parang hindi pa rin sure na mabubuhay eh. Parang pa nga at a disadvantage pa pag nag-Netherrealm kasi ang bilis ma-burst down, nasa stun eh. Men, lagi silang naiipit. Oo. Naiipit, knock up. Sabi ko sa'yo, this is the reason why you pick a Digi. This was the perfect moment. Pero ngayon, look at them. They're having a hard time. Kasi kahit ang daming crowd control ng Nightmare Esports, one crucial times journey lang. Para side sana ng Team Falcons, ibang Buhay ka. Buhay ka. Oo. Pwede ka pa mag-re-engage. So this is gonna be something na kailangan nilang tignan sa ngayon. Paano tayo babalik dito sa laban nito? Si Leo ngayon ang napupuruhan. Nasa likod si Goodnight pero pinapasok siya ni Juane na napaka-confident ng pumasok dito ng Nightmare Esports. Even through the Netherrealm, tumagos na. Uy. Ayan na. Tas dalawa pa yata may ipit niya. Ayaw Si pa Super din nasa tumigil. likod, nag-Primal Rat. And the knock-up even with the Primal Rat shielding, not gonna be able to survive. Oh, pero si Lothric dito, gagawin Ay, niya yung mga kaya. yan naman ang maganda. Yan ang tama naman siyang gawin, to be honest. But like, in this situation, huwag ka na munang sumama. Just do what you can do. Kasi ikaw din talaga yung hahanapin nila at pupuruhan nila. So kahit pa paano dahil doon nakapag-trade pa rin kayo. Pero Nightmare Esports, they got the Lord. Bahagyang gold, okay lang. Tas hindi pa sila tumigil doon eh. Parang na-sense ata nila, especially itong si Jasmine na, teka, parang we can go for more initiations ah. Parang kaya pa nga eh. Sagarin na kaya natin. Sige lang, kumisig-isig kayo dyan. And I think at this point, alam na ng Nightmare Esports ang kailangan nilang gawin. Now, Team Falcons, getting ready, looking for an opening as well to maybe make a comeback play. Pero medyo naging mas mahirap. Although, First Lord pa lang naman yan. May flicker nang naganap doon sa bandang baba. Gamit ang flicker dito ni Jasmine. So that is a good sign para sa Team Falcon. Maybe ma-defend nila to ng walang babagsak na inhib. Tignan natin. Lord bursted down to the bottom lane. So far, so good. Pero may second minion wave pa dito ang Nightmare Esports at nagsipasukan na nga doon sila. They really want to get an inhibitor turret down and they do so successfully. Bottom lane turret is now destroyed. Yan na, unti-unti na. Dito ng Nightmare Esports, yung torre na yun sa baba. At ngayon, it's all gonna be up to whether or not Team Falcons can make a pick-off tier bago mangyari. They have 80 seconds bago lumabas yung susunod na Lord. And in this time, Ingan, ano kaya ang magagawa nila? What can they do to swing it back? Tispogi na lang muna talaga. Wala na ba eh? Wala na ba iba? And talaga Team Falcons, one thing about them is they really know how to play the late game very well. Oo naman. Sila ata yung may longest game sa Wildcard stage, Ay, 30 talaga? minutes. Tapos nanalo pa sila. Kalaban nila for Miracle noon, yung nag-funny, tapos smartest mid lane. Ayun naman pala. So if ever may kayang mag-extend ng game na to and make sure to have the proper shot calls to end the game on their side, Team Falcons are really capable of doing that. Yeah, 30 minutes game is the way ba? Yun yung possible na yung lumabas, no? Kasi tama nga naman, kasi bababa yung lalambot siguro si Juane na nun pag tumagal ng gano'n, no? Sobra. Lalambot din si too easy for Lexi at baka that time pwede na matitiis na nila yung Violet Requiem. Tsaka sa usapang late game, when shot calls matter, when perfect plays matter, sobrang nagiging crucial yung Netherrealm. Kaya pwede talaga nila yung gamitin for their advantage. Pero yun nga yung problem, if aabot ba sila sa late game. Kasi right now, Nightmare Esports at 13 minutes in the game, 8k na ang kanilang gold lead and they took down an inhibitor turret sa baba. Here we go for Lord number 2 sa game na ito. It's call gonna be here para sa Falcons. Lilipad ba tayo dito sa Giedli? Lalaban ba tayo? Looks like they are getting ready. Naghahanda na sila para makapag-try to go for the steal. Si Leo, malapit na din. Si Super, mas spot din dito sa likod.
Gusto ata nila talaga i-burst at ang ganda na pasok dito ni Jalpin pero makakawala din naman si Leo. Alam nila na wala doon si Lotrek sa frame kaya naman they really want to go for this Lord. Tutuloy pa kaya nila ito? Do they wanna clash? Medyo mahirap nga naman and hindi nila tinuloy! mapipilit. Ako po, napasama pa yata yung hila ni Kuya Goodnight. Nilapit niya kay Leo. Yun yung alley-oop na ayaw mo. Yun yung masamang klase ng alley-oop talaga. Mahirap yun. Yung pasa yung kalaban yung pumasa sa'yo para ikaw yung makascore. Yun Nako! yung nangyari. Yun nga talaga ang nangyari. Napasama pa. Pero from here, 3v5, 4v5 rather. 17 seconds para magbalik si Leo. Magandang laban sa loob ng base. Tinutulak ni Lexi pero looks like mapabuhay pa rin naman si Super. Ganda yung ginawa doon ng combination ni Lotrek tsaka ni Super with a Earth Shatter. Tapos ultimate coming in from that Beatrix. Napilitan tuloy ang Nightmare Esports na mag-back, maghintay ng minion wave. Pero Team Falcons, hindi pa tapos ang kanilang pagdedepensa dahil meron pang Lord na nagma-march on doon sa bottom lane. Yeah, nice attempt from onward dito ni Super. Pero syempre may black shoes pa si Soso. Now, it's gonna be a very uphill battle from here on in for Team Falcons. May Lord sa baba and may malaking minions doon sa gitna. Grabe yung meta natin. Mga mid laner talaga yung nagpapasiklab. 507 for this Lilia. And now the Lord has entered the base of Team Falcons. It's gonna be a 5-on-5. At parang nauna nga ata ang Nightmare. Wow, Wapoy 9, even through the Netherrealm, talagang tumatagos na, nanunuot na ang bawas dito ng Nightmare. We have a game number 3. Game number 3. Nightmare Esports. 4